Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig, takapanood at sa mga sumusuporta dito lang sa Padayon Radio Station. Ako nga po pala si Jason P. Berdad, Stephen Ed Riel. I'm Charlene Reyes, and we are fishery student from CNSC IFMS. So good morning mga partners. Good morning, partner. So kamusta naman tayo ngayon? I'm good, partner. Ikaw partner? I'm good, partner. So wag na natin sigurong patagalin to, no? Ano nga ba partner ang tatalakayin natin ngayon? So ang tatalakayin natin ngayon is the concept of fish silage, partner. Ano nga ba ang fish silage, partner? So, partner, ang fish silage is a liquid product derived from minced fish offal or low-cost fish. So nasabi mo partner, fish opal? Ang fish offal, ito ay isang laman loob ng mga low-valued fish na kung saan pwede natin gawing added value product, partner. So, anong mga example, partner, ng mga locus of fish? So, mga example niyang species, ganyan. So, partner, ang mga locust fish ay nagmula yun sa tilapia at sapsa, yan. Yung mga hindi masyadong napapansin sa market, partner. Yung mga low quality partner. Oo, yung mga low quality partner na hindi masyadong pinapansin sa market. Yun, pwede natin yung gamitin, partner, para maging fish silage at mapakinabangan pa. Yes, kagaya partner ng pag-recycle. Yes, partner. Ang fish silage, partner, ito ay yung sa organs lang ng isda na kung saan nilalagyan natin ng mga preservative like acid or fermented sugar. Para partner ma-preserve ang mga fish offal and low-cost fish, di ba? Yes, partner. So, dumako naman tayo sa ating objectives talaga ng fish silage. Unang-una dito, partner, is to produce fish silage to the local markets. Kasi mga partner, alam nyo ang mga tawag dito, fish silage is hindi masyadong napapansin yan sa market eh. Ang nangyayari partner dyan is sa market na sisira lang, pinababayaan, tinatapon, nagiging nagiging waste pa talaga sila. Kaya talagang tinatawag silang fish waste sa ating markets. Yes, partner. Kaya dapat talaga partner is ma-introduce natin ito by the help of ating product and byproduct. Ma-utilize natin ito at magamit pa talaga. And pangalawa partner is to reduce fish waste by utilizing fish offal, low value fish as fishery product. So kagaya nung sinabi natin partner, yun nga, i-recycle natin or mapakinabangan pa yung mga ating fish offal at yung mga low value fish. Yes, para sa ganun partner, hindi ito basta-basta lang tinatapon, makapaggawa pa ng mga hazard partner. Kasi alam nyo naman partner, pag madaming fish waste, 'di ba? Madaming mamabaho partner, 'di ba 'yun? May tulong din pala to partner sa economy natin, Meron malaking tulong partner na nagagawa ng pag-utilize ng mga low value species lang partner, sila, mga low value. Pala nito. So partner, alam niyo bang meron tayong disadvantage and advantage sa ating fish silage? So, yes, ano yun partner? Ano mga advantage partner ng fish silage sa ating komunidad ngayon? Ang advantage talaga nito partner ang advantage partner nito is, alam nyo naman, pag nag-recycle tayo ng mga fish silage, naiwasan natin ang mga pollution sa kahit anong areas like markets. Pag alam nyo sa markets, alam nyo partner sa market, ang daming mga dyan, pollution talaga, mga waste partner, mga tinatabi-tabi lang. Kaya ang daming mga hinuhuli sa atin na mga vendors. Yung sa mga market, sa mga Pandawan, yung madudulas ka pa sa mga waste na gano'n, pwede palang i-recycle partner. Ang dami-dami partner, di ba? Nakikita nyo doon sa Pandawan dito sa Mercedes. Meron dyan sa Mercedes partner eh. And partner, meron din yun, disadvantage lang naman talaga. So, hindi ganun kakilala ang fish silage partner. Dito sa Philippines partner o abroad siya? O dito lang sa ating... Even though sa abroad partner, hindi masyadong kilala partner, kaya hindi siya tinatangkilik partner, no? So hirap siyang kilalanin, dapat i-introduce talaga natin sa market. And isa pang problema talaga sorry mga listeners. So ang isa pang problema ng fish silage partner hindi siya ganun kadali i-transport. So mataas ang water content niya partner. So sobrang bigat.
in terms of transportation, kailangan natin mag-provide ng like trucks, ng mga ganong partner. Malaki ang babayaran natin para mag-transport lang sa mga farmers, sa mga fisher folks. Napakamahal, partner. Yes, partner. Kaya pala naintindihan natin yung mga susupply ng mga feeds. Kaya mahal ngayon ang mga feeds kasi nga dahil sa transportation, ang mahal ng ginagastos nila. Yes, partner. So, dumako naman tayo sa types ng fish silage. Meron lang tayo, partner, dalawang types of fish silage. Unang-una dito is yung acid preserved silage and fermented fish silage. Yes, partner. So, pinipreserve din pala to, partner? Yes, partner. Pinipreserve to. Ginagamitan to ng acid preserved, partner. Like hydrochloric, phosphoric, and sulfur. So, ito yung mga ginagamitan ng mga acid, partner, para mas tumagal pa yung shell life ng fish silage. And yung parang binuburo siya, partner, yung nilalagay pa sa bote o sa ano. Yes, partner. Yung sa acid, partner, binuburo talaga siya. Tapos nilalagay siya sa like sa jar, yan sa container, partner. Doon sa food processing natin, parang ganun. Doon ba kay Ma'am Ann, partner? Meron ba doon sa food processing natin doon sa food processing? Parang ganun yung ano niya, procedure niya. Yes, partner, na binuburo pa ng weeks or months, few years. Pero may expiration din partner, siya. nagkakaroon pa rin niya ng expiration or nasisira pa rin, partner. Usually, partner, yung mga pinipreserve, partner, ginagamitan ng acid talaga. Sila yung mga ginagamit na pangpataba sa mga plants. Di fertilizer din pala yes, siya, partner. Yes, partner, fertilizer, tama ka dyan. Din pala siya sa land, sa pampataba sa mga gulay, like sa ano, sa mga halaman natin, kung nagtatanim din tayo. pala siya, ano? And yung isa, partner, is fermented silage. Kagaya ng sinabi natin ni Ate Cha. Fermented silage. Yes. Yes, yung sinabi ni Ate Cha, guys, kung nare-recall nyo pa, yung sinabi niya is ginagamitan ng fermented sugar or molasses. Para maiwasan ang microbial spoilage. Yes. Bakit ba, partner? Pag mataas ang microbial percentage, anong nangyayari sa fish silage? Nagkakameron siya ng mga spoilage. Nagkakameron siya ng mga bacteria na kung saan pwede itong makasira. Oh, so nasisira, partner? Isang produkto. Kaya dapat talaga man-neutralize natin or mapababa natin ang pH no, para hindi masira agad ang ating product. Nadapuan din pala siya ng mga bakterya. So kung makikita nyo ngayon sa pinapresent namin, guys, makikita nyo yan, guys, yung pinapresent namin. Ito yung procedure kung paano, guys, ginagawa ang pag-preserve ng fish silage. Meron pala siyang yung may liquid talaga sa ibabaw. Yes, partner, may liquid talaga sa ibabaw. Pero yung pino. So pag-usapan natin, partner, kung saan ano ang uses ng fish silage. Saan itong mga ginagamit? So saan nga ba ito ginagamit, partner? So magandang tanong, partner. So ginagamit to sa pangpakain sa ating poultry, yung mga manuka natin, di ba, sa farms, sa mga babuyan, and ginagamit din siya sa isda. Pinapakain din natin, pwede natin siya pakain sa isda, partner. And yun na nga sa kapwa isda niya, partner, pwede din pala siya nito. Pwede natin ipakain yung partner. So kumakain pa rin talaga isda sa isda, partner. Yes, partner. Yung ibig sabihin mo, ano siya, ng carnivorous? Partner. Yung mga carnivorous, partner, na isda, pwede natin ipakain itong fish silage, partner. So bagay, di naman alam ng isda na fish din. And masarap siguro, partner, para sa kanila. Kasi nga high protein. Yes, high protein, muscle up. Pwede din pala to, partner, sa fertilizer talaga sa plants. Oh yes, partner, fertilizer din talaga siya. Bukod sa poultry, saan pa ito ginagamit, partner? Ginagamit din siya, partner, sa sa pang-fertilize ng plant. Yes. Yes, partner. Next, partner. Importance pala ng fish silage, pero waste lang siya, no? Galing. So dito naman, partner, baka gusto natin sabihin kung ano ang procedure ng preparation ng fish silage. Yes, so, number 1 step. Sige, ano nga bang mga procedure? Number 1 step is grinding. So yung raw materials is gagamitan ng electric grinder para siya ay mamins. Para mapino masyado. The next one is blending para ma-mix yung mga ingredients or yung mga acid or mga addition preservative sa kanya. Oo, Garper, tama ka dyan. Sunod naman, partner, is itong liquefaction, partner. So, yun, partner, ginagamitan na natin na yun ng container, yung mga jars, yan. Diyan na natin, partner, ilalagay yung mga na-grind natin na
materials like ano nga ba partner ang mga example ng materials pwedeng galing sa yun nga sa isda, kahit sa mga ano partner, sa cow and sa mga ano pa pwede din yung gamitin partner, hindi lang talaga isda, meron pang ibang source ng fish silage maliban lang sa isda. Yes. So ibang alam mga lumanloob yung Mga ibang- partner ng hayop. Mga meat ng Oo, hayop. kasi nga halo-halo talaga partner siya. So pagkatapos mag-grind, dalagyan na natin siya sa jar partner para mangyari na yung liquefaction process. And pagkatapos ng partner, kailangan na natin yung storage, no? Yun na yung partner, yung pagbuburo. Yun yung Nakaburo na siya storage, partner, nakahanay na partner. Pwede din siya sa partner, pwede din ba siya sa ilagay sa mga cooler, sa mga rep, ganun, pag-preserve. Pwede ba siya sa malamig, sa mga coolest Actually partner, napakaganda nung sinabi sa ng mga partner. temperature na Kasi- ganun. Kasi talaga dapat nasa cool and dry place talaga siya na may temperature of 73.4 degrees Celsius. So dapat talaga partner medyo malamig ang paglalagay natin. Hindi siya pwedeng ilagay sa sobrang mainit partner kasi alam mo kung bakit partner, masisira talaga siya kapag mainit masyado ang pinaglagyan natin Pwede ito. pala siya partner sa Baguio, ano? Oo, partner, pwede. And sa Baguio, madaming mga tinatanim doon na plants, di ba partner? Oo. Pwede din pala niya, pwede siyang i-store sa Oo, Baguio. partner, kasi malamig sa Baguio, partner, di ba? Siya. So, yun lang po nga po, mga listeners natin. Sana marami kayo natutunan sa amin. And hopefully, thank you sa mga lahat na nakinig at nanood dyan. Magsubaybay na. Dito sa Padayon Radio Station. Bye-bye guys! Thank you!